Salamat po, President. Mr. Let's have a President. cup Thank of you. coffee and I will tell you everything. Thank you. You will have another opportunity later when we finish all the list of the interpellators here. We will have our second round. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, former Senator De Lima. What is this about? May certain points po na mga binanggit ngayon sa As question long as ni this is Congresswoman, germane to the discussion. Yes, please. You have they are so relevant. Dun sa questioning po ni Honorable Congresswoman Luistro and Honorable Congressman Gutierrez. I think there were about 3 points and then another point. I'll try to be very brief. Okay. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung pito na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys. Because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na 6 na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po ng 6 pa, which makes it a total of 7, na kasama si Edgar Matubato, are the following: Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insectan, and Boboy Maldito. A total of 7 names. So I'm wondering now, curious po ako, yun ba kaya maaari sila yung 7 miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, ilang oras na ho, yung hearing, paulit-ulit niya, I take full and complete legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating Pangulo at dating Mayor, kapag sinasabi niyan, ang ibig ba niyang sabihin o kaya ang kanyang paniniwala ay maa-absuelto niya yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill? Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na yung pinaka-mastermind, yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how many times, 1,000 times, nasasabihin niya ng dating Pangulo at dating Mayor na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabsuelto yung mga gumawa sumunod sa kanyang kill orders. Now, number 3 point, because I'm just going to raise at this point 4 points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt, that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So, paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo, na yung pamatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero huwag natin kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Luistro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din ang principle of conspiracy or theory. Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But, sinunod ka nagkaroon ng mga principals by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung gunman, ay ginawa din yung nagpudyok sa kanya, yung principal by
ombudsman. Last point, I wanna say at this point. Kanina po, napansin niyo, hindi na niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung tinatanong o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako dun. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. How can he say that he does not know Laila de Lima? Unang-una, yung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo mo yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan din ako. You will rot in jail, Laila de Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong first SONA, di ba? Inapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, so hindi niya ako kilala. Alam mo yan, for example, ni former ES Salvador Medjaldea, na kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Iba na kasi yung doon niya, kasi yung kilala. Mr. President, may I remind you that please refrain from talking unless you are recognized. by the Yes, I chair. was just making a statement. Yeah, Saan kilala? Iba ng hero niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay resource niya. person. So, the next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. It might not take that long. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Mr. President. Kung maaari po magtanong ako ng kaunting katanungan lang po sa inyo. Apo, Mr. President, alam ko po na talaga pong galit po kayo sa droga at marami naman pong kababayan natin na who agrees in the fight against drugs. Sobra po. Pero gusto ko na po malaman nung mga nakaraang taon po napapanood ko po yung paglaban niyo sa droga at marami pong mga sumasang-ayon na mga kababayan natin, including ako po, Your Honor. Mr. Chair, nakita ko po yung dedikasyon ng mga kapulisan natin. Sinasalang nila yung buhay po nila para sa paglaban ng illegal na droga. Meron mo po kasi ako, Mr. Chair, Sir, Mr. President, na bago po yung kaunti ng naging experience sa pong personal, hanggang ngayon po, galit din po ako sa droga. Pero kung matatanong ko lang po, with all due respect, Mr. President, yung po bang, meron po bang mga kapulisan na nakarating po sa inyo na ng abuso po ng paglaban natin sa droga? Tapos na po kayo. Mr. President, mayroon pong katanungan si Congressman Junicio.